Purihin po ang Panginoon sa ating pagkasama-sama ngayon bilang magkakapatid sa pagpupuri at pakikinig ng kanyang salita. And even in fellowship with one another. Alam natin mga kapatid na kapag nakikita natin ang bawat isa, even without saying it, nalulugod po tayo. Sa bawat isang kapatid natin na kasama po natin ngayong umaga. At ngayong umaga, mga kapatid, ay tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating series na mga aral ng buhay at kamatayan ni Jesus. Totoo nga, mga kapatid, na talaga namang pag tinignan po natin ang buhay ng ating Panginoong Jesus at tinignan natin yung kanyang kamatayan, ay marami tayong matututunan. At kung kikilalanin natin siya bilang Alpha at Omega, Alpha at Omega in the sense na He created the world and He will be ending the world pagdating ng panahon, ay para na rin siyang buhay at kamatayan talaga. At yun ang katotohanan sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay at siya rin ang bumabawi nito. Pero yung kanyang sariling buhay at kamatayan, mga kapatid, ay napakalaki ng ibinibigay sa ating katotohanan. Mga katotohanan na out of this world. Mga kapatid, alam niyo maraming mga tao na kapag ka nakakarinig ng mga balibalita tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa ibabaw ng lupa, kung kayo ay medyo open sa mga ganyang balita, mababalitaan po natin sa buong mundo ngayon ay nararanasan yung may naririnig na sound na napakalakas sa iba't ibang parte ng mundo na hindi malaman kung ano. Sometimes it's a sound of singing, sometimes parang atungal ng demonyo ang naririnig, mga kababalaghan na nangyayari. Pero dahil tayo mga kapatid ay nilikha ng Diyos at anak ng Diyos na siyang buhay at kamatayan, alam natin that in between life and death ay nandyan ang ating Diyos. Yung buhay na ibinigay sa atin, yung buhay by itself is a miracle at ang kamatayan naman ay punong-puno ng authority ng Panginoon. No one in this world will ever pass away without the permission of our Lord. Maski na yung mga nababalitaan natin na aksidente. Yung kanina lang, kausap po siya, masayang-masaya pa siya, tapos gano'n na nangyari. Hindi po yung lingid sa kalooban ng Panginoon. Because our God is powerful and all-knowing. He knows everything na nangyayari sa buong mundo. Kaya tayo, mga kapatid, ay pinagbubulay-bulayan natin yung mga aral ng buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ito po ay mahiwaga, ito po ay makapangyarihan, ito po ay punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesus at ng ating Diyos Ama. At kung pag-uusapan po mga kapatid ang kamatayan, which is our topic for today, pagbabago dulot ng kamatayan or change as a result of dying. Alam niyo po, pag nabanggit natin yung kamatayan, laging ang nasa isip natin, the end. Di po ba? Sa pelikula, pag nanonood tayo ng mga pelikula, nang usong-uso pa nun yung mga sinihan. Ngayon, hindi na masyado uso, ano po. Pagkatapos pagka sa bandang huli ng pelikula, namatay yung kaaway, masaya tayo. Nagwagi ang bida, hindi po ba? Dahil ano po ang bunga nun? Pag may namatay na masama, nagtagumpay ang kabutihan. Hindi po ba? Kaya tayo bibihira po sa mga tao yung gusto yung istorya o pelikula na sad ending. Ilang beses na kayo nakapanood ng pelikula, namatay yung bida. Sayang naman. Ang galing pa naman ng bida, tapos namatay. For example, dito po sa Pilipinas, noong panahon ni Fernando Po Jr. Pag si Fernando po ay pinatay mo sa pelikula niya, papatayin ka ng mga fans ni Fernando.
Di po ba? Kasi ayaw nating mamatay. Yung kabutihan na nire-represent ni Fernando po Jr. Yung iba napapangiti. Kilala niyo si Fernando po Jr.? Hindi ko na po inabot yun. Napapakinggan ko lang. Amen. Pero inabot ko po yun. Mahiwaga po ang kamatayan at ngayong umaga nga ang title natin ay Pagbabago Dulot ng Kamatayan. Change as a result of dying. At ang ating pong verse ay makikita po natin sa Colossus chapter 2 verses 13 to 14 na ganito po ang sinasabi. Noong una, itinuring kayo mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan nyo. Ibig sabihin, tayong lahat. Pero ngayon, binuhay kayo ng Diyos kasama si Kristo. Pinatawad niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus, kaya hindi na tayo parurusahan. Ito po yung isang uri ng kamatayan na ang bunga ay napakaganda. Pero sa kasaysayan ng buong mundo at ng banal na kasulatan, sa kasaysayang ito, ang namatay ay yung bida, ang ating Panginoong Hesus mismo. Siguro kung tayo tatanungin, kung i-rewrite ang Bible, papayag ka ba na ang ating Panginoong Jesucristo ay mamatay? Probably some of us will say, ayaw ko. Pero ngayong umaga, mga kapatid, ay ibubunyag sa atin ng banal na kasulatan na merong kamatayan na mabuti ang bunga. Kahit na ang namatay ay yung bida. At sa kasaysayang ito, ang bida ay ang ating Panginoong Hesus. At yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay nagdulot po ng maraming pagbabago. Halimbawa, mga kapatid, ilan sa atin dito yung nung unang-una kang umakyat dito, naramdaman mo ang banal na espiritu. And then pagkatapos nun, isa-isa mo nang inalis ang iyong mga bisyo. Di ba? Hanggang ngayon, nakaupo ka siguro ngayon dito, naisip mo, paano ko nagawa yun na dati ako'y lasinggero, dati ako ay sabongero, dati ako ay babaero, dati ako ay lalakero at ano pang ero-ero. Pero ngayon, ay hindi na. Miracle po yun. Kung minsan yung ating pananampalataya, yung ating pagiging Kristiyano ay sa katagal-tagalan na nating nananampalataya, hindi na natin masyado na-appreciate yung kalagahan ng ating pananampalataya. But if you will only look inward, sa ating sarili mismo, yung mga pagbabago na nangyari sa atin, matutuwa tayo. And all those changes that happened in us as we met the Lord, ay lahat yun, mga kapatid, ay nangyari dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay. Namatay ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo nabago. Kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, kahit gusto nating magbago, hindi tayo mababago. At kahit na tayo ay mabait o mabuti, ay wala tayong kaligtasan. Kaya, ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdulot po ng napakaraming pagbabago sa ating buhay. Pag pinag-uusapan po natin ng pagbabago, usually it's about from being a sinful person to being a holy person. Mula sa pagiging makasalanan na tao hanggang dun sa ginawa na tayong pinabanal na tayo ng Diyos. Nasabi natin pinabanal dahil ang nagpabanal sa atin ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kung napanood niyo po yung pelikula noon na medyo matagal na, Passion of Christ,
nakita po natin doon yung mga sugat na ginawa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So far, yung pelikulang yon, ang matatandaan natin na sa pelikulang yan, The Passion of Christ, doon lang tayo nakakita ng illustration ng paghihirap ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na talagang almost realistic. To the point na pagkatapos natin panoorin yung pelikula, pinapanood pa lang natin, kakanda-iyak na tayo. Bakit tayo naiyak? Kasi bawat hagupit sa ating Panginoong Jesus, nare-realize natin na yung hagupit na yon ay dala ng ating kasalanan. At yung kanyang pagkamatay ay tumubo sa atin sa kasalanan. Sometimes in this world ay magtataka tayo, merong mga nilalang na nakakilala sa Panginoon, pero nakikita natin na gumagawa pa rin ng mga bagay na hindi karapat dapat gawin. Hindi po ito yung sinasabi ko na paminsan-minsan, kasi we're not perfect. All of us ay meron tayong pagkukulang at kakasala pa rin tayo. But there are those na nalulungkot tayo dahil patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Ang tanong, kung ikaw may kilalang nabubuhay sa kasalanan, ang tanong mo siguro, yung malaking question mark sa iyong isip ay, bakit? Bakit kaya ang kawawang nilalang na ito na minamahal natin ay nagpapatuloy sa kanyang kasalanan? At ang iba pa, nakakalungkot din na isipin mga kapatid, ipinagmamalaki pa yung kanilang kasalanan. Bakit kaya? Bakit kaya? I know all of us here ay dumating tayo sa panahon na maybe tayo mismo sa ating sarili naisip natin, bakit ba? Alam ko naman ang salita ng Diyos, bakit ba hindi ako makagawa ng tama? Lahat na lang ng gagawin ko mali, ipinagmamalaki ko pa. I remember this one person, kilala ko po siya, nung siya ay binata pa, siya ay na-born again na. Malinaw na malinaw sa kanya yung tama, malinaw na malinaw sa kanya yung kabutihan, malinaw sa kanya yung salita ng Panginoon. But when it comes to applying the word to himself, sabi niya, doon ako may problema. Siya po ay nabago na ngayon, pero matanda na siya. Siya po ay nasa mga 68 years old na. Sabi niya, hindi ko mawari nung kabinataan ko, ang kulit ko. May mga anak na ako, ang kulit ko pa rin, nag-church ako. Elder ako ng church. Pero, nag-golf pa rin ako. Ibang klaseng golf, hindi yung golf na ganon. Yung golf na ganon. Gusto ko naman gawin yung tama, sabi niya, pero hindi ko magawa. Hindi niya maintindihan. So, ngayong umaga, by the power of the truth and the power of God, ay sisikapin po nating linawin yung issue. Narito ang isang tao, katulad ng binanggit ko sa inyo yung example, alam niya yung tama, alam niya yung mali, but he keeps on doing what is wrong. Tanungan natin, hindi ba niya naintindihan ang kanyang ginagawa? Well, sinabi niya na hindi niya talaga naintindihan. Hindi niya lang alam kung bakit hindi niya maintindihan. Nasimula ng kanyang kabataan hanggang 3 na yung kanyang anak. May asawa at pamilya na siya, elder pa siya ng church. Ay ganun pa rin siya. Gusto niyang gawin yung tama, pero hindi niya magawa. So this morning mga kapatid, para maunawaan po natin yung mensahe ng Panginoon ngayon na nagsasabing pagbabago dulot ng kamatayan, ay kailangan nating maintindihan muna na tayo ay dapat mamatay sa kasalanan. At ang kasalanan mga kapatid ay pumapatay sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, ang kasalanan ay pumapatay sa atin. I'm serious. Tignan niyo po yung katabi ninyo. Ang kasalanan ay pumapatay sa atin.
Katulad po ng ginawa kong example kanina ng isang tao, alam niya yung katotohanan, pero hindi niya maunawaan na ang kasalanan pala ay pumapatay sa kanya. Bakit po? Ang dami niya ng pinagdaan ng pinasok na gulo, ang dami niya ng pinasok na problema sa kanyang pamumuhay, individual at may pamilya dahil sa kanyang patuloy na paggawa ng kasalanan. Pero hindi niya naiisip na pinapatay na pala siya ng kasalanan niya. Mabuti na lang, at the age of 60 plus, somehow, nabago na po siya. At na-realize niya na mali yung pinaggagawa ko noon. Pinapatay na pala ako ng kasalanan, hindi ko pa alam. Alam niyo ba na ang kasalanan ay killer? Kasi minsan yung kasalanan, minamaliit natin . Pero hindi natin alam yung kasalanan ay pinapatay na tayo. Minamaliit pa natin yung kasalanan. So ano po ang sinasabi ng Bible tungkol sa kasalanan, mga kapatid? Basahin po natin sa Roma 6:20 hanggang 23. Ang sabi po rito, mga kapatid, noong alipin pa kayo ng kasalanan o tayong lahat, wala kayong pakialam sa matuwid na nagdulot ng pagbaba sa pamumuhay. Ibig sabihin, noong alipin pa tayo ng kasalanan, wala tayong pakialam kung ano yung mabuti. Pero dahil doon, sa kawalan nating pakialam sa kasalanan, bumaba naman yung uri ng buhay natin. As far as God's standard is concerned. Ibig sabihin, naapektuhan po yung ating kabanalan. Ulitin ko po, noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala pa kayong pakialam sa matuwid na nagdulot ng pagbaba sa pamumuhay. Ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinahiya ninyo ngayon? Nasaan na tayo? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Pero pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito'y kabanalan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So makikita po natin dito, mga kapatid, na ang kasalanan ay ginagamit ng kaaway para unti-unti tayong patayin. Hindi tayo literal na sasaksakin o babarilin ng kasalanan. But little by little, without us even knowing it, without us even feeling it, pinapatay na pala tayo ng kasalanan. It's about time, Lord, mga kapatid, na maunawaan natin na ang kasalanan ay isang deadly bagay. It's like a poison. Para itong lason na dahan-dahan tayong pinapatay. Sabi nga, mga kapatid, sa Roma 6:21, ano nga ba ang napala ninyo sa dati ninyong pamumuhay na ikinahiyan ninyo ngayon? Ang dulot ng iyon ay kamatayan. Huwag po nating laruin ang kasalanan. Huwag po nating pagpraktisan ang kasalanan. Huwag po nating hayaan na mamanhid tayo sa kasalanan because the moment na maging manhid tayo sa kasalanan, kapatid, nagsisimula ka ng mamatay. Ganun po katindi yung kasalanan. We should look at sin as some kind of poison that kills us little by little. Simula nung kabataan mo, nilalason ka na ng kasalanan. Kung hindi mo kikilala na lason ng kasalanan, papatayin ka nito. Bukod, mga kapatid, sa kamatayang spiritual, ang kasalanan na pumapatay sa atin ay nagdudulot din ng kahihiyan. Katulad po na sinasabi dun sa ating verse kanina.
Pinapatay nito pati ang ating karangalan. At sa Diyos ay nagbibigay ng kahihiyan. Yung kasalanan na ginagawa natin na pumapatay sa ating karangalan ay bumabanda sa ating Diyos at nagbibigay sa Kanya ng kahihiyan. Kailangan po mga kapatid, mag-develop tayo ng most commonly tinatawag nating conscience. Pero in Christian terms, in biblical terms, yung conscience po, yun yung Holy Spirit. Dapat mag-develop tayo ng sensitivity to the Holy Spirit. May gagawin ako. Alam kong hindi mabuti ito. Gusto kong gawin. Pero pag may nagsalita sa kanang tenga mo na bulong ng maliit na tinig na huwag mong gawin, huwag mo nang gawin. It's the Holy Spirit speaking to you. It's not really your conscience. Kasi ang pinakakonsensya natin ay ang banal na Espiritu. Maaring iniisip mo na ako ay pangkaraniwang mananampalataya lamang at ang Espiritu ay hindi kumikilos sa akin, nagkakamali ka kapatid. Nandyan ang banal na Espiritu sa puso mo. The moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, nananahan na sa iyo ang Panginoong Hesus, nananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. You just have to listen to His voice. May binubulong, dapat pakinggan po natin. Huwag natin gayahin ang pagiging manhid ng sanlibutan sa mga bagay na nakakahiya. Nakakalungkot dahil mayroon pong mga kaawa-awang kaluluwa na inaalipin ng kahihiyan pero hindi tinatablan ng hiyang. Huwag tayong pumayag na pakapalin ng sanlibutan at ng kasalanan ang ating mga mukha. Excuse the word, mga kapatid. Pero that is what sin is doing to us. Ginagawa niya tayong manhid sa kasalanan. Manhid sa kahihiyan. Being children of God, wala po dapat sa dictionary natin yon. Na pumapayag tayo sa ginagawa ng kaaway na kumakapal ang ating mukha. Meron pong mga nangyayari sa mundong ito na hindi natin nalalaman na nangyayari sa mga lugar na hindi natin alam. Meron po akong nabasang isang confession ng isang nilalang na YouTuber at gusto niyang sumikat siya. Vlogger siya, gusto niya sumikat. And this person, meron siyang potential. 19 years old. And then may naka-spot sa kanya. Ang sabi sa kanya, kasama yung kaibigan niya, kayong dalawa, nakikita ko may potential kayo. Sa isang party. So pwede bang mahingi yung number niyo? Binigay nila yung number nila. And then, to their surprise, makalipas ang isang linggo, may dumating na imbitasyon sa kanilang bahay. Niimbitahan sila sa isang party, sa isang magandang lugar. So sabi niya, paano nalaman nito yung address ko? Binigay ko lang telephone number ko. Sabi niya, normally magagalit ako sa tao kapag ka ganun. Kasi ini-invade niya yung aking privacy. Pero dahil interesado siya, pumunta sila doon sa party. Papunta pa lamang sa party ay hindi na siya makali. Nung una, excited siya. Maya-maya, parang natatakot na siya. And then, nung mabungad na siya sa isang napakagandang lugar kung saan gagawin ng party, talagang first class na parang resort, naibsan yung kanyang takot, yung kanyang pag-aalala. Okay naman pala. Kasi legitimate. Maganda. And then, eto na. Pagpasok niya sa unang kwarto, kasama silang lahat na iniimbita. Binigyan na sila ng mga maskara. At binigyan na sila ng iba't ibang call name o palayaw according sa kanilang maskara. And so they have to put on the mask.
And then, yung unang parte na yun, yung kwarto na yun, malaking kwarto, parang nagpakilanlan lang sila sa isa't isa. So sabi niya, nakikita ko yung mga celebrities, kahit nakamaskara, alam ko, kilala ko sila. Si artistang ganito, si businessman na ganito, alam ko siya yun, pero nakamaskara. Then yung sumunod na kwarto, na punong-puno naman ng pagkain. Napakasarap na pagkain. At nagsimula sila magkainan at napansin niya yung mga matatagal na pumupunta sa party na yun, ay kung kumain, ay grabe talaga. Sabi niya, hindi ko kayang gawin yung ginagawa nila, ako'y nahihiya. Talagang katakawan ang nakita niya. Yung sumunod na kwarto na pinuntahan niya, hindi ko na-illustrate kung anong ginawa ron, pero inintroduce sila sa kasalanan. Yung who wants to join doing sin are welcome to do whatever they want in that room. And then pagkatapos ng room na yon, ang huling-huling kwarto ay yung kulay pulang kwarto. Sabi niya, may pinapagawa sila sa amin na hindi ko kayang gawin. Sabi niya, ayaw ko na. Lumabas siya. Naiwan yung kanyang kaibigan. At yung kaibigan niya napilitan mag-commit ng mga bagay, gumawa ng mga bagay, nakarumal-dumal that night. Ganun po ang kasalanan kung kumilos sa ating buhay. Dahan-dahan tayong dinadala hanggang mailubog tayo sa putik ng kasalanan. Hanggang maging insensitive na tayo sa kasalanan, hanggang maging makapal na ang mukha natin sa kasalanan. At sa kakapalan ng ating mukha sa kasalanan, ipinagmamalaki na natin sa mundo yung kasalanan na ginawa natin. Huwag po natin gawin yun. Sa halip ay iwasan natin ang kasalanan anuman ang ipauso ng sanlibutan. Anuman ang sabihin ng sanlibutan tulad ng malalaswang pananamit, malalaswang kaugalian, malalaswang relasyon at iba pang mga kasalanan. Huwag po natin sanayin ang sarili natin sa mga kasalanan na yon. Ang kasalanan, mga kapatid, tandaan po natin ito, ay sadyang nakakahiya. At hindi kailanman magiging karangal-rangal at dadalhin tayo nito sa kamatayan. Without us knowing it, dahan-dahan tayong pinapatayin ng kasalanan. Gaano na karami ang naihatid na ng kasalanan sa impyerno? Napakarami na po. Huwag na tayong sumama doon. At ang kasalanan din, mga kapatid, ay naglalayo sa atin sa Diyos. Sabi po, mga kapatid, sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat tayo, dahil sa kasalanan, once upon a time, tayo ay napalayo sa Diyos. Kung hindi nga lang sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, wala na tayong pag-asang makabalik pa. Kung hindi sa pagkamatay natin sa ating mga pagkatao, sa tulong ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, ay tuluyan na tayong mawawalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Gaano na karami ang nagsisi sa kanilang deathbed, yung mamamatay na lamang, doon na lamang nagsisi. Which is good. Kasi kung magsisi ka ng tunay sa panahon na ikaw ay naghihingalo na, tinanggap mo si Jesus as your Lord and Savior, you will be saved. Wala kang nga lang sigurong reward. Kahit na walang reward, basta importante, ikaw ay maligtas. Mabuti na lamang, mga kapatid, at ang kamatayan ng Panginoon ay hindi tulad ng ibang kamatayan na nagbabadya ng kawalan ng pag-asa, kundi ang kamatayan ng ating Panginoon sa pamamagitan noon, nagkaroon tayo ng tiyak na pag-asa at pagbabalik sa Panginoon. Maging paglapit sa Panginoon. Sapagkat ang paglayo sa Panginoon, mga kapatid, ay isang spiritual na kamatayan. Marami tayong nasasalubong ng mga tao kung saan-saan na mga zombies, spiritual zombies. Buhay pero patay. Dahil sa kasalanan, nalayo sila sa Panginoon. Buhay ang kanilang laman pero ang kanilang spirit, kaluluwa ay patay. Mabuti na nga lamang at ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Kung hindi, wala po tayong kapag-asa.
Kaya nga yung pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay very critical sa ating pananampalataya. Kung hindi nangyari yun, ewan ko, kung magkikita-kita pa tayo ngayon, malamang ay hindi na. Ngayon mga kapatid, para tayo makaiwas sa kasalanan, para hindi tayo mamatay sa mga kasalanan, alamin natin kung anong-anong kasalanan mayroon. Maybe some of us, meron tayong kasalanan na ginagawa, but we don't know na yung kasalanan na yon ay magpapahamak sa atin. Na yung kasalanan na yon ay pumapatay sa atin. Buksan po natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa Galatia chapter 5, verses 19 to 21. At ito po ang sinasabi, pakinggan po natin maigi, nandito po ang mga iba't ibang uri ng kasalanan. Ang sabi po rito, ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makakilala sa gawa nila. Ibig sabihin yung mga taong nagkakasala. Sexual na immoralidad, ito po yung mga gawain nila. Kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, paghahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo, sabi po ni Apostol Pablo, tulad ng ginawa ko na noon, ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. So there we are, brothers and sisters, inalatag na sa atin ng Panginoon ang iba't ibang kasalanan na pumapatay sa atin. Huwag po tayong maging immune dito. We are not perfect. Kaya kung alin man dito, ang pagkakasalang nagagawa natin ay pagsisihan natin at ihingi natin ng tawad sa Diyos. If you are already in Christ, kung ang pananampalataya mo ay tunay na pananampalataya, ligtas ka na. But you will still sin because no one is perfect. Pero dahil tayo ay nasa Panginoon na hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan. I remember this one person na siya po ay meron siyang spiritual eyes. Medyo galante rin siya. Mayaman siya. Pero ang problema niya, meron siyang paboritong kasalanan. Nagbibigay sa church and everything. Nagdo-donate and everything. Pero meron siyang isang kasalanan na paborito niya na hindi niya ma-give up hanggang sa ngayon at pumapatay sa kanya hanggang sa ngayon. Pero hindi niya mabitaw-bitawan. Hindi ko maintindihan. Hindi niya maintindihan na yung kasalanan na yon ay lason. Siguro dapat kung i-rewrite ang Bible, ang itawag sa kasalanan ay lason. Kasi mas maintindihan ng tao eh. Yung salitang kasalanan lang parang, so what? Di ba? Pero sabihin mo sa tao, inumin mo tong lason. Hindi inumin yung lason. Lason eh. Pero pag sinabi ni Satanas ito, magandang kasalanan, akin na, magandang kasalanan yan. Iinumin agad. At yung tao na yon, yung paboritong kasalanan niya, hindi niya mabitaw-bitawan hanggang sa ngayon at yun po ang nagpapahirap sa kanya. Ano man ang sabihin ng sanlibutan, mga kapatid, huwag nating pakinggan. Kapag sinabi nilang 21st century na ngayon, di na uso ang Bible, sabihin nyo sa kanila, wala pang 21st century, andyan na ang aming Diyos. Wala pa ang mundo, nandyan na ang aming Diyos. Magugungo na ang mundong ito, andyan pa rin ang aming Diyos. Kaya huwag nyo sabihin sa amin na ang Bible ay hindi na applicable sa 21st century. Because even this century, the 21st century that they are talking about is God-given. Kaya kung ano yung binigay sa atin ng Diyos, yung buhay ng lahat ng mga tao sa 21st century, ngayon, ay hindi natin pwedeng gamitin para pawalan ng bisa ang salita ng Diyos.
For example, there's one sin na sinasabi nila ngayon na dapat tanggapin na. Kasi modern na ngayon eh. Kasi hindi nagbabasa ng Bible. Pag binasa mo ng Bible, sa panahon pa ng ating Panginoong Jesucristo, bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo, may prostitution na. May pangangalunya na. May pakikiapid na. Wala na bang pakikiapid ngayon? Wala na bang pangangalunya ngayon? Meron pa rin, di po ba? Yung kasalanan ng pagsisinungaling, simula pa ng ginawa mundo, meron na. Hanggang ngayon, meron pa rin nagsisinungaling. O, paano hindi magiging applicable ang salita ng Panginoon sa panahon ngayon? When everything that the truth of God is against is still existing today. Kaya ang Bible, hindi po yan, ang salita ng Diyos, hindi yan malalaos hanggang katapusan ng mundo. I remember this one person na ang relihiyo niya, hindi ko na babanggitin ng pangalan, ang sabi niya, meron kami sariling libro. Kasi, sabi ko, bakit naman? Kasi kulang yung Bible eh. Sabi ko, Brad, I was 17 years old nung ako yung makipag-usap sa kanya. Yung bang nakasulat sa Revelation, nangyari na? Sabi niya, hindi pa. Ba't mo sasabihin kulang ng Bible? Bakit may Bible ka pang idadagdag? Hindi pa nga natutupad na sinasabi ng Bible, sasabihin mo kulang na. So, hindi po totoo yun. Ganon din, yung sinasabi ng sanlibutan ng salita ng Diyos ngayon ay hindi na applicable. Maski po mga kapatid, yung mga homosexuals, inaamin nila sa sarili nila, pag Bible ang pag-uusapan, talo tayo dyan. Pag biology ang pag-uusapan, talo tayo dyan. So gumawa tayo ng bagong arena. Kaya ngayon yung gender, hindi na biological at hindi na rin biblical. Gumawa sila ng bagong gender na sa tingin nila ay hindi kayang pasinungalingan ng Biblia at ng science. But of course, hindi po sila nagtatagumpay. Dahil yung katotohanan na sinabi ng Biblia noon ay siya pa ring katotohanan hanggang sa ngayon. Kaya wag po tayo makinig sa sanlibutan. Sa halip, mahalin natin ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. Bilang mga Kristiyano ay huwag po tayong magpauto sa sanlibutan. Excuse the word, magpauto. Pero marami pong nauuto ang sanlibutan ng mga mananampalataya na. Marami pa po. Kaya mag-iingat po tayo. Ano man ang sabihin nila, sukatin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano man yung sinasabi nila, let's verify it with the Word of God. For example, meron ngayong pinapauso ang sanlibutan na between male and female, meron daw 126 genders pa. Well, that's not true sapagkat sa Bible, dalawa lang, babae at lalaki lamang. Ganun lamang kasimple. And these people who are insisting on this bagong prinsipyo na itinatawag nila, they're not reading the Bible really. Hindi nila nabasa ang Biblia. Kaya importante na mabasa po natin ang Biblia para magkaroon tayo ng sariling bait, para hindi tayo inawasiwas ng sanlibutan, left and right. Again, huwag tayong utu-uto sa kasamaan at mangyayari ito kung alam natin kung ano-ano ang kasalanan ayon sa Biblia, katulad po ng inisa-isa natin kanina. Balikan niyo po, meron kayong kopya ng outline natin. Andun po, nakalista lahat ng kasalanan. Balikan niyo po yan. Pangalawang dapat nating malaman ukol sa kamatayan ng Panginoong Hesus na nagdadala ng pagbabago ay ang pagkamatay ng Panginoon ang tumubos sa atin. Bigyan po natin kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon. Ang sabi po sa Efeso 1:7-8 ay ganito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyang ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Ang pagkamatay ng Panginoon ang tumubos sa atin, mga kapatid. At along with that, mga kapatid, ay binigyan tayo ng napakalaking biyaya. Kaya mabuti talaga namatay ang ating Panginoong Jesus. Siguro sabi ng iba, ba't ganito itong pastor na to, natutuwa na namatay si Jesus? Titignan po natin bakit tayo natutuwa. Una, bagamat ayaw ng Diyos na ang sino man ay mamatay, kahit alam nyo, nung nilikha tayo ng Panginoon, we're not meant to die. Nung nilikha si Eva at si Adan, they are meant for eternity. Kaya yung katawan natin, bakit lahat ng tao ay takot mamatay? Kung meron man nagsisuicide, nag-iisip muna ng maraming beses. Because it is in our nature to be eternal. We were created for eternity. Kaya yung bawat hibla ng laman natin ay sumisigaw na nagsasabi, ayaw naming mamatay. Because we were not meant to die. Kaya bagamat ayaw ng Diyos na ang sino man ay mamatay, dahil hindi mabuti ito at hindi tayo ginawa para mamatay, ang pagkamatay naman ng Panginoon, napakaganda, doon sa Kalbaryo, ay napakalaking biyaya para sa ating katubusan. Kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong katubusan. Kaya para sa atin, ang mamatay ang Panginoon noon ay mabuti. At ang mamatay ang Panginoon at maparusahan siya noon ay mabuti. Dahil kung wala tayong katubusan, kung hindi nangyari yun, wala tayong katubusan sa kasalanan na pumapatay sa atin. At pumapatay pa sa marami hanggang sa ngayon. At ang maganda dito, ang kamatayan ng ating Panginoon, mga kapatid, ay merong pagpapala sa atin na karunungan at pangunawa. Karunungan at pangunawa na kung hindi namatay ang ating Panginoong Jesucristo, hindi na yung magkakaroon. For example, if you truly believe that Jesus Christ is Lord and God, but He died for you, kung naniniwala ka talaga doon, ibig sabihin meron kang karunungan at pangunawa na galing sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Pagamat ayaw ng Diyos na tayo ay mamatay, pero sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay binigyan niya tayo ng pangunawa at karunungan. Kaya mga kabataan, huwag po tayong magtaka kung bakit ang mga magulang natin ay gusto na magkaroon tayo ng karunungan, katalinuhan, at iba pang mga bagay kasi blessing po yun. Blessing po yun. Bagamat, ang tinutukoy po rito sa verse na ito ay yung kaalaman at karunungan, pangunawa tungkol sa pagkamatay ng ating Panginoong Hesus. Ang prinsipyo naman po ng pagkakaroon ng karunungan at pangunawa ay applicable sa lahat ng parte ng buhay nating lahat. Mga bata, kapag kayo ay natutunan sa pag-aaral, anong nangyari? Nagkaroon kayo ng kaalaman, hindi po ba? Once na kayo ay nagtatrabaho na, bibigyan naman kayo ni Lord ng wisdom para lahat yung natutunan mo sa school ay magamit mo naman sa trabaho, mai-apply mo. Kailangan po ng wisdom doon. And apart from that and over and above that ay yung wisdom mo sa paggamit ng iyong karunungan sa isang paraan na mabibigyan mo ng kaluwalhatian ang ating Diyos na namatay sa iyo. Kaya, huwag tayong magtaka. Maging kung ang inyong church ay sinisita ang mga kapatid natin na nalilis ng landas sapagkat ayaw natin na yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay mawalan ng bisa sa atin. Ito po ay pagmamalasakit. Huwag tayong maniwala sa iba. Kung hindi, pakinggan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. And lastly, mga kapatid, ang pagkamatay ng Panginoon ay tumubos sa atin sa karumihan para tayo ay maging malinis. In conclusion, mga kapatid,
Mabuti na lamang at ang puwersa ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesus ay umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Namatay siya more than 2,000 years ago. Pero the power and authority of His death ay valid hanggang ngayon. Dahil kung hindi, ay wala sanang epekto ang kapangyarihan nito sa ating buhay ngayon. Wala sanang epekto ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay natin ngayon. Pero kapag yung pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo ay may epekto sa atin, maganda po ang ating patutunguhan. Ang kapangyarihan ng pagkamatay ng Panginoon ay hindi malalaos kailanman hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Darating ang panahon kung kailan ang mga pinagbuhusan ng Panginoong Jesucristo ng kanyang dugo ay iipunin niya at itataas sa alapaap para dalhin sa kanyang kaharian, ay mapapasama tayo. Remember mga kapatid, tayo ang ebidensya ng kapangyarihan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pagkaligtas. Dahil ang Diyos na lumikha sa atin ang nagbigay ng buhay at siya rin ang magliligtas at tutubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Very ironic mga kapatid. At sa bisa ng kamatayan ng ating Panginoon ay kukunin tayo ng Diyos sa dakdang panahon para isama sa kanyang walang hanggang kaharian. Para bigyan tayo ng mga pagbabagong inihanda ng Panginoon na dulot ng kanyang kamatayan. Alam niyo po, dito sa lupa, binabago tayo ng Panginoon. From one glory to another. At pagdating doon, pagkuha pa lang sa atin dito, babaguhin na rin tayo. Lahat ng yon ay nangyayari dahil namatay ang ating Panginoong Hesus sa atin. Kaya mabuti na lang at namatay si Lord. At mabuti na lang at binigyan niya tayo ng kaunawaan at ng talino na ipaisailalim natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng kanyang kamatayan para ang kapangyarihan ng kadiliman ay matalo natin. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palapakan po natin siya mga kapatid.